Sa nakaraang episode ng Kaiju number 8 Season 3 manga review natin, si Kafka litong-lito kung ano ang gagawin. Gusto niyang puntahan si Mina Ashiro para iligtas, ngunit nasa kabilang dako nga ito ng lungsod at sa paligid niya, mga sundalo at mga sibilyan ay nasa panganib din at natatakot siyang mamatay ang mga ito. Sa episode natin ngayon, bigla ngang nakaramdam tong si Kafka ng malakas na kapangyarihan ng Monster Signature. Napasabi na nga lang itong si Kafka na, ano ito? Sobrang lakas ng kapangyarihan na nararamdaman ko. Nag-aalala nga itong si Kafka na baka meron pang mas malakas na kaiju na nasa paligid. At bigla na nga lang may nagsalita na, "Hey, Kafka!" At nagulat nga siya mga lods, si Reno Ichikawa nga ito. Hindi nga niya inaasahan yung pagdating dito ni Reno. At sinabi na nga lang ni Reno na, ako nang bahala rito. Pero biglang may nakita itong si Kafka na gumagalaw dun sa likuran niya na kaiju. At ayun niya, aatakihin siya dito mga lods. Kaya napasigaw itong si Kafka na, sa likod mo, mag-ingat ka. Pero biglang sinabi ni Reno sa kaiju na, sinong nagsabi na pwede kang gumalaw? At sa isang iglap nagyelo ang kaiju mga lods. Pinigilan ni Reno yung Mega Monster gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi ka panipaniwala, grabe ang nangyari. At dito nasaksihan ni Kafka ang tunay na kapangyarihan ng weapon number 6. Napakalakas. Si Kafka halatang nabigla sa ginawa ni Reno. At napasabi nga siya na, Ichikawa, dumating ka talaga. At sumagot si Reno na, Kafka, hindi lang ako. At ayun nga mga lods, pinakita sa Chopo District, may nangyayaring labanan din. May isang sundalo na bumabaril sa isang kaiju. Sumigaw nga ito habang patuloy na rumaratrat. Yeah! Pero wala, hindi umubra, hindi tumalab ang mga bala sa kaiju. Natakot ang sundalo, alam niyang katapusan na niya. Pero biglang may dumating, sinigawan siya. Isara mo yung bibig mo, makagat mo dila mo. At ayun nga mga lods, sa isang iglap naligtas itong sundalo. Nagulat nga ito at napasabi na, ha? Naligtas ako. At ayun nga mga lods, biglang nag-report. Ito si Iharu Furuhashi ng 3rd unit. Dumating na ako mula Nagano. At ayun nga mga lods, nagulat yung sundalo, napasigaw na nga lang itong Furuhashi. At hindi lang pala sina Reno at Furuhashi ang tumulong mga lods. May iba pang dumating na mga reinforcement. At sa Kasumigaseki area naman may mga labanan din na nangyayari. Sinabi nga ni Kikoro na, damit, hindi tumitigil yung pag... At ayun nga mga lods, natigilan ito sa pagsasalita dahil biglang sumabog yung mga kaiju na kinakaharap niya. At bigla nga may nagsalita na, oh man, ang unang kalaban natin agad ay Mega Monster. Ang hirap talaga ng pinagdadaanan natin, Ayowi. At sabay nag-report na nga sa duty itong sila Haruichi Izumo at Ayowi Kaguragi ng 3rd unit. Masayang sumigaw itong si Kikoro na, Ayowi, Haruichi! At napasabi na nga lang si Kafka na, kayo pala, bumalik na din kayo. At ayun na nga mga lods, nagsilabasan na yung miyembro ng 3rd unit at tumutulong na nga sila sa iba't ibang parte ng lugar. At bumalik yung eksena nga pala dito kay Reno at Kafka. Sinabi ni Reno kay Kafka na, sige na Kafka, umalis ka na. Pero si Kafka nag-aalinlangan pa nga, sabi niya. Pero at galit na nagsalita si Reno na, wala akong pakialam sa pero mo. Sawa na ako sa'yo. Hindi na ako magtatago sa likod mo. At titingin lang habang ikaw lang ang nag-iisa sa bigat ng lahat. Determinado si Reno at sinabi niya na, ako na ang mangunguna at bahala dito Kafka. Kaya puntahan mo na si Commander Ashiro ngayon na. At dito nga mga lods, naalala ni Kafka ang mga salitang sinabi noon ni Kikoro na, sundalo rin si Reno. Alam mo yan, bigyan mo naman kami ng kredeto. Tahimik siyang napaisip at sabay tumango at nagsalita na, oo nga, tama siya. Napabuntong hininga si Kafka. Eto na naman ako, sinusubukan kong lumaban mag-isa. At napaalala si Kafka sa mga nakaraan nilang pagsasama ni Reno habang lumalaban. At natauhan siya sa mga nangyari. Napampas pa nga siya sa ulo niya. At doon nga mga lods, tuluyang naging malinaw sa kanya ang lahat. At nagsalita ito na, naiintindihan ko na. Sabay tumingin nga ito kay Reno at nagsalita na, ikaw na muna ang bahala sa mga bagay dito para sa akin, partner. Sumigaw nga itong si Reno na, yan ang sinusubukan kong sabihin sa iyo simula pa. Habang nakangiti nga, sinabi ni Reno na, sige, eto na ako. Sinabi ni Kafka,
Wala akong dapat ikatakot. May mga kaibigan akong mapagkakatiwalaan. At napasabi nga itong si Reno na yan ang palagi kong ninanais, ang maging isang taong kayang lumaban sa tabi niya bilang kapantay. Sige, ito na ako. Ngayon na ang panahon para manindigan ng magkakasama. Lilinisin ko ang mga halimaw sa paligid na to at patutunayan ang sarili ko. Sa ganon, magagawa niyang makipaglaban ng buong tapang habang alam niyang kontrolado ko ang lahat naman. At sa command center, napasabi nga sila na Troop Member Chikawa and Troop Member Hibino ay nakikipaglaban sa mga halimaw sa Oizumi area. At nagsalita naman etong si Furuhashi na patumbahin mo sila, Reno. Ipakita mo sa matanda kung ano ang kaya mo. At bumalik nga ang eksena kay Reno habang nakikipaglaban. Dati, nabubuhay ako sa paniniwalang katang isip lang ang mga bayani. Noong namatay ang mga magulang at kapatid ko sa trahedyang dulot ng mga halimaw. Noong nasunog ang aming paaralan. At tuwing gabi, nakikita kong umiiyak ang mahal kong lola. Wala ni isang bayani ang dumating para iligtas kami. Pero nung araw na yun, sa unang pagkakataon, nakilala ko ang isang tunay na bayani. Simula noon, ikaw na ang naging layunin ko. Paulit-ulit sa bawat laban, lagi mo akong nililigtas. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa'yo. Hindi na kita muling hahayaan na lumaban mag-isa. Ako ang magbubukas ng daan patungo sa tagumpay. At bigla ngang sinabi sa command center na hindi ka panipaniwala. Nilalamon niya ang mga Mega Monster. Ganito pala ang kapangyarihan ng number 6, ang hari ng mga halimaw. At sinabi pa nga nito na isa na lang ang natitira. Sa itaas mo, may isa pa palang nag-aabang sa langit. At bigla ngang nagsalita itong si Kapka sa comms na Ichikawa, aalis na ako. Iiwan ko na sa iyo ang natitira. At sumagot naman itong si Reno na okay, naintindihan ko. Umalis ka na at huwag kang lumingon para sa akin. Iyan ang pinakadakilang karangalan. At dito nga mga lods, pinakita sa dalawa ang magkasama bilang mga tagapagtanggol. Sumusugod na ang puso ay puno lamang ng hangaring magbigay suporta. At sinabi nga dun sa command center na number 8 ay papalayo na mula sa Oizumi area. At bigla ngang nagsalita itong si Captain Ogata. Mukhang magaling ang ginawa ni Ichikawa. At sumagot naman ito si Furuhashi na oo, ngayon ako naman ang gagalaw. At sinabi nga ni Captain Ogata na huwag mong hayaang lamunin ka lang ka ba, Furuhashi. Ayos lang yan. Pareho na kayong may kakayahan para harapin ang isang Mega Monster. At sumagot naman si Furuhashi na alam ko. Ngayon ang kailangan mo na lang ay patunayan yan, Furuhashi. May mga bagay na matatagpuan mo lang kapag ubos na ang swerte mo. Alam mo kung anong tawag ko doon? Kakayahan. Kaya ayos lang kabahan. Ayos lang magkamali. Pero gusto kong lumaban ka hanggang sa huli na payapa ang isipan mo. Para sa'yo, sapat na yun. Higit pa sa sapat. Ngayon, tara na. At sumagot nga itong si Furuhashi na hell yeah! Nag-init lalo ang kumpiyansa ni Furuhashi sa payo ng kanyang captain. Lumabas ang malakas na puwersa dito kay Furuhashi at pinakita ang kanyang special made weapon. Iharu Furuhashi is now deploying. Sumugod itong si Furuhashi, sabay nagulat ang lahat at napasabi sila na si Furuhashi, literal na hindi siya umaatras kahit tinatamaan. Nagulat nga yung commander at sinabi na jinx mo yata siya. Oh no, pero kung meron taong kayang baliktarin ang sitwasyon, walang iba kundi si Furuhashi. At ayun nga mga lods, nagulat talaga sila dun sa nangyari. Sumugod itong si Furuhashi na walang pakialam kahit tamaan siya dun sa atake ng kalaban. At sinabi nga sa command center na Troop Member Furuhashi is engaging the enemy. Release force 24%. Hindi maaari, kulang na kulang yan para lumaban sa Mega Monster. At ginamit ni Furuhashi ang kanyang kakayahan na flash adapter. At biglang pinakita nga yung nakaraan nung kinakausap siya ng kanyang captain. Isa ka sa 3 kaso na tulad ko. Pareho tayong may kakaibang struktura ng utak. Hindi natin kayang panatiliin ang full release force ng matagal. Pero kapalit niyan, meron kang kakaibang estilo ng labanan.
Isang mabilis at eksplosibong paraan ng pakikipaglaban na ginugulat ang kalaban sa bilis. Ipapaalam ko sa iyo ang mga combat method na maglalagay sa iyo sa short trance state. Kapag nakabisado mo yon, ang kapangyarihan mong bigla ang sumabog sa sandali ng laban ay lalampas pa sa kakayahan ni Ichikawa. Ito ang fighting style na ginawa ko noon para makipagsabayan sa henyo na si Hikari Shinomiya, ang aking huling alas. At bigla kang nagsalita doon sa may command center na may kidlat sa loob. Ano tong biglang pagtaas ng force reading? Ginagamit niya ang flash adapter ability. 88 release force, commander class na ito. At ayun nga mga lods, yung level nga daw neto ni Furuhashi ay nasa commander class na pagka ganyan yung release force na ginagamit nga niya. At nagulat talaga silang lahat dito kay Furuhashi. At doon nagsalita naman etong si Haruichi habang nakangiti. Nice going Furuhashi. Sa ganitong laban mukhang bawal din ako matalo. At umatake nga itong si Haruichi sa isang mega monster mga lods. At napasabi nga yung command center na hindi pa rin sapat yan. At ayun nga mga lods, napasabi naman etong si Haruichi na oh come on, hindi ako kasing galing ni Shinomiya, kasing bilis matuto ni Reno, o kasing unpredictable ni Furuhashi. Pero naniniwala ako na itong sandatang to para talaga sa akin to. At biglang napasabi yung command center na Toxinator. At ayun, ngumiti itong si Haruichi at nagsalita na tinanggal ko na ang kakayahan niyang gumalaw. Ikaw na ang susunod, Ayowi. At sa isang sabay na pag-atake, napabagsak ni na Haruichi at Ayowi ang Mega Monster. At sinabi nga ni Haruichi na ayos, tuloy-tuloy lang tayo. Kaya mo bang sumabay? At sumagot naman ito si Ayowi na tanong pa ba yan? At lumipat nga yung eksena dito kay Hasegawa at sinabi nga nito na ang bilis ng pag-atake ng mga halimaw at ang dami ng nasusugatang sibilyan ay bumababa na. Salamat sa mga reinforcement. Ito ang mga susunod na henerasyon ng 3rd unit. Hindi masama, pero kulang pa rin sila. Hindi pa sila sapat na malakas. Kapag naubos ang enerhiya nila, magkakaroon ulit ng malawakang paglusob si number 9. At ayun na nga mga lods, sa wakas bumalik na sila. Isa-isang nagpakita ang mandirigma ng 3rd unit. Bit-bit ang bago nilang lakas at tunay na kakayahan. Sa bawat pagsabog at bawat sigaw ng tapang, ramdam na ramdam mo na hindi pa tapos ang laban ng sangkatauhan. Pero ngayon, papunta na si Kapka handang harapin ang pinakamapanganib na halimaw, si Kaiju number 9. Aabutan kaya ni Kapka si Mina Ashiro ng buhay upang mailigtas niya? At kakayanin kaya niyang talunin si Kaiju number 9? Abangan ang susunod na kabanata ng Kaiju number 8 dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.